Habang masaya ang pagdiriwang ng Pasko at bagong taon, may babala ang mga doktor. Dapat mag-ingat ang publiko dahil dumarami ang mga kaso ng stroke tuwing holiday. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Sa gitna ng handaan, puyatan at minsan ay labis na pag-inom tuwing Kapaskuhan, patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng stroke. Isang kondisyon na maaaring maging banta sa buhay kung hindi agad maagapan. Ayon sa datos ng Philippine Heart Center, umaabot sa average na 40 hanggang 60 stroke patients kada buwan ang kanilang natatanggap at mas kapansin-pansin pa ang pagdami ng mga kaso tuwing holiday season. Makikita rin sa talaan ng ospital na higit doble ang itinaas ng stroke cases mula 2020 hanggang 2023 at nananatiling mataas ang bilang kahit matapos ang pandemya. Sa ngayon, umaabot na sa mahigit 400 kaso ang naitala ngayong 2025 pa lamang. We have an average of about 45 to 60 stroke cases per month, or stroke patients per month. And stroke is now a daily emergency workload. So that at this volume, even small delays translate into lost neurons. Isa sa mga tinuturong dahilan ay ang tinatawag na holiday heart syndrome, isang kondisyon na dulot ng labis na pag-inom ng alak, stress at kakulangan sa tulog na maaaring magdulot ng irregular na pagtibok ng puso o atrial fibrillation na direktang nakaugnay sa stroke. Bukod dito, binanggit din ng mga doktor na ang dehydration, pagkain ng maalat at matataba at biglaang pagtaas ng blood pressure ay nagpapataas din ng panganib ng pamumuo ng dugo sa utak. Kaya naman may paalala ang Department of Health. Dahil once a year lang ang Pasko, sinasabi nila, naku, di bali na yung bawal. Kung bawal, bawal talaga. Sa tala ng Philippine Heart Center, 77% ng mga stroke cases ay ischemic stroke, habang 23% naman ay hemorrhagic stroke. Pinapayuhan din ang mga may alta presyon, diabetes at sakit sa puso na huwag pabayaan ang kanilang maintenance medicines at agad na magpatingin kapag may nararamdamang pamamanhid, hirap magsalita o panghihina ng katawan. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina upang maiwasan ang alta presyon, diabetes at iba pang sakit. Sa pagtatapos ng taon, nananatiling nakaantabay ang Department of Health hindi lamang sa mga kaso ng stroke, kundi pati na rin sa iba pang non-communicable diseases, kundi pati na rin sa road crash injuries at fireworks-related injuries upang matiyak ang kaligtasan ng bawat pamilyang Pilipino ngayong holiday season. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.